Sa loob po ng 32 taong kong pagiging pare, nakasalamuha ko na po ang iba't ibang mga tao na may iba't ibang mga problema at alalahanin sa buhay. Nakasalamuha ko na rin po ang mga tao na may iba't ibang pinagdadaanan at lalo digit mga karamdaman. Minsan ay grabe, minsan ay grabeng grabe, minsan ay matagal na karamdaman at matagal na naghihintay. Minsan batang-bata pa lamang, butas na ang puso. Buwan pa lamang, may leukemia na. Marami po tayong mga katanungan at katulad din po nyo, ang tanong ko, bakit? Bakit may paghihirap? Bakit may krus? Bakit kinakailangan tayo tamaan ng COVID-19? Halos 2 taon na. Bakit ang pamilya ko ay, ito yung katanungan ng mga kapatid natin, bakit ang pamilya ko, kaming lahat, sa bahay po namin, tinamaan kami ng COVID? Mahirap pong sagutin ang mga tanong natin, sabagat tayo po'y allergic sa krus. Ayaw po nating pasanin ang krus. At ito po ang objection ni Pedro, na hindi kinakailangan ni Jesus na mamatay. Hindi na kinakailangan ni Jesus na ibayubay sa krus. Sabagat para sa kanya, si Jesus ay isang political Messiah. With all His power, hindi siya mamamatay. Parang pelikulang Pilipino. Sa ating pong mga bida, anong napansin niyo sa ating mga bida? Halimbawa si Cardo. Kahit barilin mo ng masinggan, buhay pa rin si Cardo. Tamaan siguro ng kanyon yan, buhay pa rin yan. Si Lito Lapid, naalala niyo? 2 ang kalaban, iisa ang bala. Nandaan niyo yun? Iisa lamang ang kanyang bala, pero 2 ang kalaban, magkahiwalay. Anong ginawa ni Lito Lapid? Nilagay yung lanseta dun sa gitna ng baril. Pagputok, nahati yung bala. Ping! Ping! Patay yung kalaban. Kasi hindi ko pwedeng mamatay ang bida. Si Fernando po, malangit naman kanyang kaluluwa. Abay, bihira po ang pelikula na namamatay sa Fernando po. At sa parte daw pong Muslim area, ay napatay si Fernando po. Ay pagkatapos daw po ng pelikula, ay nagalit nga po yung mga tao, pinagbabaril yung yung pong screen, patay ang screen. Sabagat hindi ho pwedeng mamatay. At ito po sigurong objection din ni Pedro, hindi siya pwedeng mamatay. Siya ang Mesiyas. Mga kapatid, sa ating pong pagbasa, ay nais ko lang pong magbigay sa atin ng ilang refleksyon. Una po, ay ang katotohanan, we share with Peter the same attitude about the cross. Sabagat para po kay Pedro, ang buhay ay maligaya kahit walang paghihirap. No pain, no suffering. Chill lang. Walang paghihirap. Enjoy life. Life is a big party. Life is fun. At yun, we share with Peter. Allergic tayo sa krus. Takot nga tayong mabakunahan eh. Marami tayong kinatatakutan, pero hindi natin alam ang katotohanan. Love shines through the cross. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakayag niya sa krus. At ang ating pong pagiging Kristiyano ay masusukat din sa pagmamahal natin sa krus.
That is human standard avoidance of the cross. But God's standard is different. Ano po ang standard ng Panginoon? Real happiness comes through suffering. Ang isang pinaghirapan mong bagay, matamis ang tagumpay. Real happiness comes through human suffering. True joy comes through sorrow. Ang pinakang maligayang bahagi ng buhay natin ay pagkatapos ng paghihirap natin, nagtagumpay tayo, ang sarap ng pakiramdam. Kaya naman po ito ang hamon kay Pedro. Nang sinabi ng Panginoon, nang sinabi ni Pedro, Lord, cannot be, baruan. Hindi ka pwedeng mamatay. Mesiyas ka. Pero, ang sabi ng Panginoon, Satanas, lumayas ka. Because you're thinking of man's perspective rather than the perspective of God. Ano po ba ang perspektibo ng Diyos? Ang paghihirap ay mararanasan natin, of course. Pero sa bawat paghihirap, may katapat na pagpapala. Kaya dito po kay San Marcos, dahan-dahan na pong ipinapakilala ang Panginoon. Kasi that messianic secret is still hidden sa mga tao. Pero yung kulambo ngayon ay dahan-dahan na pong itinataas. At ipinapakita ang larawan ni Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, ay sino ga ako? Sabi ng mga tao. Para bang nagpa-survey. Uso na ngayon ang survey ngayon sa eleksyon. Si Lord siguro nagpa-survey din. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, ano bang sinasabi ng tao? Lord, sabi po ng 30%, kayo daw po si Juan Bautista. Yung iba, sabi po ng 20%, kayo daw po ay si Elias. Sabi po ng 10% o 10% ay kayo daw po si Jeremias. At sabi po ng 15%, kayo daw po isa sa mga propeta. And another 15% ay nagsasabing no comment. Kaya sabi ng Panginoon, kayo, ano ang masasabi niyo sa akin? Sino ako? And it was Peter who said, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw po ang Kristo. Pero para kay Pedro, ang kanyang pagiging Kristo, na ibig sabihin Mesiyas, ay kakaiba. Isang politikal na Mesaya. Isang Mesiyas na hindi mahihirapan, hindi yayakap sa krus, hindi mamamatay sa krus, kundi isang Kristo o Mesiyas na magtatagumpay. Mga kapatid, hindi po ba ito rin po ang idea natin sa Panginoon? Ito rin po ang idea natin sa ating buhay. Ayaw natin ang krus. Ayaw nating mahihirapan. Ayaw nating luluha. Pero there is a lesson in life. The true happiness comes around. True happiness can be experienced by men by allowing pain to embrace us. No one will be crowned unless he has first struggled. He who does not receive the baptism of sorrow remains a child forever. Magiging kang batibot for the rest of your life kapag hindi tayo yumakap sa krus. Kaya sabi ng Panginoon, I am destined to suffer. I am going to Jerusalem to
to die and to be crucified. And to add insult to the fire, sabi niya, hindi ko kayo magiging disipulo kapag hindi kayo yung Messiah. Jesus is the Messiah, but a different kind of Messiah. And that leads me to the third point. Bakit nga ba may krus? Bakit may COVID? Meron bang makakapagsabi sa akin, bakit may COVID? Bakit hinayaan ng Diyos na maghirap ang buong mundo? Bakit hinayaan ng Diyos na maraming mamatay? Bakit hinayaan ng Diyos na magsara ang maraming mga kumpanya? Bakit hinayaan ng Diyos na dumugo ang ating puso? Bakit hinayaan Kanya na makaranas na sangkatutak na problema? Why the cross? Why suffering? Brothers and sisters, the Lord did not explain about the meaning of the cross. He did not explain to us the importance of the cross. But He gave meaning and importance of the cross. By His example, He filled us with the meaning of the cross that we are carrying. Number one meaning, the cross is the sign of the tremendous love of God. Ang pagmamahal ng Diyos hanggang sa Kanyang kamatayan sa banal na krus. That's the tremendous expression of the love of God. Kung tatanungin natin ang Diyos, gaano po nyo kami minamahal? Hanggang dito? Hindi po. Hanggang dito? Hindi po. Idinipa niya ang kanyang sarili. Aray. Idinipa niya ang kanyang sarili. Sorry, Mama Mary. Antindi. Hirap pala pagkano. Idinipa niya ang kanyang sarili to the max. At sinabi niyang, thus far I love mankind. Hanggang kamatayan. Hanggang sa banal na krus. Another importance and meaning of the cross is the cross is an acid test of our faith. Hanggang saan kakakapit kay Lord? Pag wala kang COVID, pag wala kang problema, pag marami kang pera, pag maganda ang trabaho mo, pag marami kang pagkain, kapag masaya ka, kapag wala kang mga iniisip, doon ka lang ba kakakapit sa Kanya? Doon ka lang ba maniniwala sa Kanya? Brothers and sisters, the cross is the test of God for all of us. The more we need to come to the Lord to ask for His strength, during times of trials and pains and sufferings, na para bang tayo ay gusto nang sumuko. Sabi nga nung isang TikTok na ginagaya ko, munti ko na nga akong ma-record, kaya lang hindi ako marunong mag-record. Ang sabi po ay ganito, emote. Tama nga sila. Damhin mo na lang ng damhin. Sabay harap, ang sakit. Sapagkat kusa namang mawawala yan. Masasaktan ka lang. Masasaktan lang ang puso mo. Pero, relax ka lang. Go lang. Masasaktan ka lang, pero go. Ayan, hindi ko po na-record yan, pero live na live po yan. Walang palakpakan. Sayang yung aking emote na ano. Pero, mga kapatid, sa ating banal na pagbasa, muli tayong inanyayahan ng Panginoon na tingnan yung mga krus natin. Yung mga krus po natin, yan ay parang mga hagdan patungo sa kalangitan. Mga hagdan tungo sa tagumpay. Sabi nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. At itong mga krus na ito, ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan.
It is the purification process. As gold is being purified by fire, we will be purified by sufferings after sufferings. Mga kapatid, hindi natin nakikita ang kahalagahan ng krus. Hindi natin nakikita ang kahalagahan ng mga problema natin sa buhay. Pero iyan po ay masasabi nating hagdanan ng ating tagumpay. It is a pledge of future glory. Sa madaling salita, may katapat ang paghihirap mo. May katapat ang sakit mo. May katapat ang COVID-19 virus sa buhay mo. Mapapalapit ka sa Diyos. Matututo kang magdasal. Matututo kang magpatawad. Matututo kang magpakumbaba. Ano pa ang gagawin sa atin ng mga krus? It will humble us. It will purify us. Dadalisayin tayo at papandayin ng mga krus nating nararanasan. May gantimpalang naghihintay. Naalala ko po tuloy ang isang kwento ng isang lalaking pagod nang magpasa ng krus. At sabi ng Panginoon na makarating dito sa finish line, pasan-pasan ng krus ay tatanggap ng gantimpala. Pagod na po, mabigat daw yung krus. At sa kalagitnaan ay nakasalubong nung taong yon si Satanas. At sabi, alam kong nabibigatan ka na, gusto mong pagaanin natin. Aba, opo, bibigyan kita ng fake na krus. Akala nila tunay na krus, pero papel lang yan, papel. Kaya lang, kailangan mo lang mag-emote. Si brother, emote. Pasan yung krus. At nang makatapos sa finish line, sabi ng Panginoon sa mga nakatapos, okay, well done. Accept and receive your reward. Merong isang tao, binigay sa kanya ay mansyon. May binigay sa kanya ay malaking bahay. May binigay dun sa isa na apartment. Meron namang binigay na kubo. At nang pagdating niya, sinabmit na niya ang kanyang krus. At sabi ng Panginoon, okay, anak, tanggapin mo ang aking regalo sa iyo. Malaking bahay. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, naka-fake ako. Kaya nang tumakbo po siya, biglang humangin ng malakas. Natumba ang kanyang bahay. Papel din pala ang kanyang bahay. Papel na krus equals papel na bahay. Tunay na krus, tunay na bahay ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating banal na pagbasa tayo inaanyayahan. Don't complain about sufferings. Don't complain about the cross that you are carrying right now. Carry it with love. Sabagat sa krus na yan, doon lamang tayo makakasunod sa Panginoon. There is a written law across the universe that one will not be crowned unless he has first struggle. Mga kapatid, kung ang puso po natin dumugo, kung tayo po'y nahirapan, kung tayo po'y nagdusa, tandaan po natin, love shines through the cross. At bawat paghihirap na naranasan mo, may naghihintay na regalo ng Panginoon. For those whose life are headed into ruin, the cross is a complete absurdity. But for us who believe, the cross is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos. Kaya patuloy mong yayakapin ang krus. Patuloy mong hahalikan ng krus. Hindi lamang tuwing Biyernes Santo, kundi araw-araw, oras-oras ng ating buhay. Sapagkat yan ang tiyak na daan ng tagumpay, kalwalhatian, at buhay na walang hanggan. Amen.